Hello po mga ka-foodies! Andrea is here and welcome to my channel, Anfoods89. And for today's video, let's make Western food. It's a 3 difference in one meal. We have beef steak, spaghetti with eggplant, and kale salad. So, ito po yung aking gagawin for today. And these are the ingredients for my beef steak. I have here garlic, rosemary, butter, wine, steak seasoning, smoked paprika, black pepper. Yung wine po is nobody's drinking, so gagamitin ko na lang siya sa pagluluto. For the beef, I have to poke the meat para yung seasoning at saka yung spices na pag-marinate ko sa meat will go through. Para ang beef steak ay mas malasa at masarap siya. So, ganyan walang masasayang sa mga spices kasi gagamitin ko lahat yan. At sana po nagugustuhan nyo ang aking simpleng lutong bahay. Please give me like, subscribe, and press the bell all para po updated po kayo sa iba pa nating mga simpleng recipe, homemade, home cook. And thank you so much po for always visiting my channel. Nasayangan kasi ako sa wine kasi marami silang wine dito na wala namang umiinom, kaya gagawin ko na lang siya sa pagluluto. Marami din akong nagamit before at saka konti na lang yung natira sa mga bottled wine. Kaysa sa yung masayang, gamitin na lang sa pagluluto. So, ganyan lang po yung pag-marinade sa beef steak. At ilalagay ko po ito sa ziplock, sa airtight bag. At dito ko siya i-marinade para lahat po ng nilagay kong spices at seasoning ay walang masayang. Kaya ganyan lang siya at massage ko yung meat bago ko siya lulutuin. Pero i-rest ko muna ito ng around 30 minutes. Na-prepare ko na pala ito an hour ago bago ko siya lulutuin. So, ayan, susunod na po yung aking vegetable salad. Meron ako ditong in-can na chickpeas or they called it garbanzos. So, kailangan ko po siyang i-drain at i-rinse ko muna ito kasi hindi ko ito siya niluto. This is ready-made. At i-bake ko siya ng 40 to 50 minutes hanggang sa, depende po kung magka-crunchy kasi kailangan itong siyang mag-crunchy. Ihahalo ko siya sa salad. Habang nabibake yung chickpea, so i-prepare ko na din po yung para sa spaghetti. Hahaluan ko siya ng eggplant. Kaya ang tawag ko po dito is spaghetti with eggplant. Yan, nagpainit na lang po din ako ng mantika. Hindi po siya as in na sobrang mainit. At hindi ko din siya in-overcook yung eggplant kasi ihahalo ko ito mamaya sa sauce, kaya hindi siya kailangang lutuin ng husto. After this, I have to set it aside para ma-cool down at isusunod ko na din pong lulutuin yung sauce para sa kale salad. So, nagpainit lang po ako dito ng olive oil. Iswirl lang natin siya sa lutuan and then ilalagay na yung red onion. Ito po ay red onion. Ayan, kailangan siyang medyo ma-roast konti. Ayan, ganyan lang po siya. Gagamitin ko ito sa aking vegetable salad. At gagawin ko na yung sauce para sa salad. Yung olive oil na pinaglutuan ko, hahaluan ko lang siya ng mustard sauce, tsaka squeezed lemon, at ihahalo siya ng maigi. Lagyan ko ng konting asin at black pepper na pampalasa. So, ganito po, pag nagpe-prepare ako ng western food, lalo na yung kailangan kong unahin yung
green, yung mga gulay. So, unahin ko munang gawin itong kale salad. At yan, ihahalo ko na lahat. At para mamaya, ready ko nang ilagay yung na-bake na chickpeas. So, ayan na siya. Crunchy na po yan. Crunchy and tasty. So, i-set aside ko muna siya habang lulutuin ko na yung spaghetti. So, ayan. Nagpakulo na tayo ng tubig. Ilalagay na yung spaghetti. At huwag siyang masyadong lutuin. Half cook lang siya kasi ituloy niyang maluto pag ilagay na sa sauce. So, gagawin ko na po yung sauce para sa spaghetti. Ito po ay unsalted butter or you can use salted or unsalted. Either is fine. Uunahin kong nilagay yung white onion at until the onion turns to translucent, then pwede na natin ilagay yung garlic. So, ayan. Ito po yung aking kung wala po kayong sausage, pwede din kayong gumamit ng minced beef or pwede din yung pork. Pero yung beef is mas malasa siya. So, ayan. Ihahalo ko na yung niluto ko kaninang eggplant bago ko ilagay yung pasta sauce. Ayan, tsaka ko na lang po din hahaluan ng fresh milk at tsaka tubig para po yung magiging even yung kanyang lasa kasi yung pasta sauce is maasim siya kasi nga tomato. So, lalagyan ko konti ng asin at saka black pepper. Pero konti lang yung ilagay kong asin kasi yung cheddar cheese is na pang-garnish ko mamaya is maalat siya. So, tapos na po yung sauce. Time to cook the beef steak. So, ganyan lang siya. Ang pagkaluto ko po dito is medium rare. Kasi yan po yung gusto nila. Kaya, una is in a higher fire. Isunod is pahinaan yung apoy. So, ayan, ganyan lang po siya. Kasimpleng gawin. Charan! Bon appetit! It's eating time. And thank you everyone for always watching. Thank you. Bye-bye!